pasalamat ng nagawa ko, Jessica. Sa kanya ko nabusing galit eh. Ito lang, hindi ko alam kung siya dapat isisihin o ako eh. Wala ka naman dapat sisihin, Jepoy eh. Ang mahalaga, ibalik natin yung pagtitiwala ni Clarissa sa atin. Nahihiyan ako siya, Catherine eh. Hindi dahil sa akin, baka hindi kayo nagsisiraan ni Clarissa. Kasalanan ko rin naman eh. Tama o mali, pinili ko pa rin paglihiman si Clarissa. Jepoy, malalagpasan pa kaya natin to. Sana, pero hindi ko alam kung paano. Jeboy, may tawag ka. Emergency daw. Dad, sabi ko, sinong kamag-anak ang pinapahanap mo? Ano ka ba naman, Mark? Hindi mo ba alam ibig sabihin ng privacy? Privacy? Anak niyo naman ako, di ba? Bakit kailangan pa bang may ilihim kayo sa akin? Kung ano man ang discuss ko sa tao kanina, it's my business. Why not? As I've said, nag-iisang anak niyo ko. Karapatan ko malaman ko sino man ang pinapahanap mong kamag-anak na mukhang napakahalaga sa'yo. Alam mo, Mark, you're talking about rights? Sa daming kalokohan ginawa mo, matagal ka na nawala ng karapatan. Saka inuulit ko lang sa'yo. Kung ano man ang pinag-usapan namin dito, it's my business and it's not your business. Hello? Is this Jepoy? Jepoy, alam ko hindi tayo magkakilala. Ako si Maya. Pero, Jepoy, kailangan ka namin dito. This is about Jessica. Oo, nagwawala kasi siya eh. Maya, ano ba naman magagawa ko? Pumunta ka dito, please. Pumunta ka sana dito kasi hindi na namin siya makontrol eh. Kailangan ka niya makausap. Please, Jepoy, sige na pumunta ka dito. Hindi siya titigil hanggang hindi ka niya nakakausap. Sige, ubusit ako sa trabaho. Punta ako dyan, hintayin mo ako. Ang ganda nitong kwarto nyo. Sigurado, mas komportable kayo dito. Sino to? Siyang mas bata akong kapatid. Dalawa lang kami. Kahit hindi kami madalas magkita, malapit kami sa isa't isa. Ganda siya, no? Kaya lang naaawa ako sa mami niyo kasi hindi niya kayo nakitang lumaki. Oo nga eh. Gabi-gabi ko pa rin pinagdadasal na kahit kung saan man sila ngayon, sana masaya sila. Pero meron akong napapansin kasi bakit puro pamilya mo lang ang nandito? Nasaan yung nobya mo? Nasaan yung litrato niya? Wala eh. Wala pang magkamali. Ang ibig mo sabihin, yung gwapo mong yan at saka yung bait mo na yan, wala kang nobya? Aling Lilian, naniniwala po ba kayo sa love at first sight? Hindi na ata ako naaalala nun. Magkikita pa kaya kami? Hello? Ha? O sige, sige. Aling Lilian, mauna na muna po ako. Bakit? Alam ko, Catherine, pero sigurado ko baka magalit si Clarissa pag pumunta ko si Jessica eh. Pero hindi naman siguro kakayanin yung konsensya ko pag nalaman ko ano man ginawa ni Jessica sa sarili niya. Ewan ko, Jepoy, hindi ko rin alam kung anong dapat gawin eh. Samahan mo ako kay Jessica. Jepoy, gusto sana kitang tulungan kaya lang si Clarissa eh. Baka kasi isipin niya na kinukonsenti ko kay ni Jessica. Pasensya ka na, Catherine, kung naiipit ka, pero
nakikiusap talaga ako. Kasi kung mag-isa akong pupunta doon, baka kahit kailan hindi na kami magbalikan. Hindi niya ako maintindihan eh. Jepoy! Jepoy! Jepoy, akala ko naglolo ko lang si Maya nung sinabi niyang papunta ka dito. Ibig sabihin ba friends na ulit tayo? Oo naman. Oo, pahinga ka muna. Buti na nga lang natawagan ako ni Maya eh. Akala ko, Jepoy, galit ka sa akin eh. Hindi. Kuya! Kuya! Binigyan ko ng pampatulog si Jessica. Si Maya na lang magbabantay sa kanya. Ako nga pala si Roel, ang kuya ni Jessica. Ako nga pala si Jepoy. Maupo kayo. Kilala na kita. Palagi kang nababanggit ng kapatid ko sa akin. Siya nga pala si Catherine, kaibigan ko. Cathy. Nice to meet you. Oo, naalala na kita. Nagkita na tayo sa ospital, di ba? Upo ka muna. Nagkakilala na tayo? Oo. Busy ka kasi nun. Hindi mo na tuloy ako maalala. Pero, okay lang yun. Naiintindihan ko naman eh. Mark? Ha? Ano yan? Wala akong mahanap na baby pictures ko eh. Pwede ba naman yun? Nag-iisang anak ka namin. Yun na nga eh. Pero, wala talaga akong mahanap eh. Tutusin, hindi ko rin makita ang birth certificate ko. Ano ba naman yung pumapasok sa ulo mo at bigla ka nagka-interest sa mga bagay na yan? Ma, may tinatago ba kayo ni Daddy sa akin? Sising-sisi ako sa ginawa kong paglihim kay Clarissa. Siguro nga tama siya. Siguro nga wala talaga akong kwentang kaibigan. Hindi totoo yun, Catherine. Kaya mo nga nagawa yun dahil sa sobrang pagmamalasakit mo sa kanya. Ano pa nga ba magagawa ko ngayon? Habang tumatagal, hindi na ako halos pinapansin ni Clarissa. Lalo naman bumibigat yung loob ko. Kausapin mo siya. Ipaalam mo sa kanya kung gaano ka-importante sa yung pagkakaibigan yung dalawa. Siguro naman lalambot na puso nun. Sana nga. Sana nga malaman niya ang totoo na ni minsan hindi ko hinangad na lokohin siya. Ano ba namang kalokohan ang pinagtatatanong mo sa akin? Ma, sagutin mo ng diretso yung tanong ko. Mark, hindi na kita maintindihan. Sabi mo naman sa akin ang totoo. Kaya ba ganyan ang trato sa akin ni Daddy dahil hindi niya ako tunay na anak? What? Mark, don't be ridiculous. Ano ka ba naman? Nag-iisang anak ka ni Ferdinand Fuentabella. There's no question about it. Pero ba't gano'n na lang kung tratuhin niya ako? Pakiramdam ko parang napipilitan lang siya sa akin. Siguro pag nagkaton, kapag may paraan lang, baka matagalan niya ako itinakwil. Mark, mahal ka ng daddy mo. Kaya ka lang naman niya lagi napupunan dahil gusto niya tumino ka. Ikaw ay isang Fuentabella. Ikaw ang kaisa-isang tagapagmana ni Ferdinand Fuentabella.
ikaw ang magdadala ng pangalan natin. Anak ka namin. At walang makakapagbago nun. Ay, naku, ma'am, huwag na kayo mag-alala. Ayaw niyo nun. Wala na kayong kahati sa puso ng anak niyo. Mga batang to, hindi naman kita pinagdaramot eh. Mabuti ngayon marami kang minamahal eh. Para mapatunayan mo na marami rin pala nagmamahal sa'yo. Kaya kaso hindi naman ganun ang nangyari. Nagmahal ako ng lubusan, pero yung mga taong minahal ko, pinagkaisa naman ako. Ako, ma'am, muna nga natin pag-usapan niya. Nag-iinit lang ang ulo ko. Mabuti pa magpahinga na kayo dahil... Magandang gabi ho, Mamo. Clarissa. Gabi na magpapahinga na kami. Clarissa, pwede ba kitang makausap kahit sandali lang? Wala na naman tayong dapat pag-usapan eh. Clarissa, sige na mag-usap na kay ni Catherine. Total, patulog na naman ako eh. Doon kayo sa loob ng kwarto mag-usap po. Sige na, anak. Dalian mo, pagod na ako. Clarissa, buong buhay ko, ikaw lang ang naging matalik kong kaibigan. Kung alam kong may matatakbuhan ako kapag problemado ako. Kahit na anong mangyari, alam kong may kakampi ako. Mas iba na ngayon. Maghanap ka na ng bago mong kaibigan. Kung ano man yung kasalanang nagawa ko sa'yo. Nagawa ko lang yun dahil ayokong masaktan ka. Dahil alam ko, mahal na mahal mo si Jeffoy. Ano bang alam mo, Catherine, ha? Wala kang alam tungkol sa akin. At lalong wala kang alam sa pagkaibigan. Kaya mabuti pa, umalis ka na dahil inaaksaya mo lang ang oras ko. Dahil kahit lumuha ka pa ng bato dyan, wala na makapagpabago pa ng tingin ko sa'yo. Hindi tayo pwede maging magkaibigan. Clarissa, please, Clarissa. Couldn't you be a little bit more discreet sa mga ginagawa mo? Bakit naman kasi kailangan dito pa kayo mag-usap ng investigador na yan? Kung naturuan mo ng maayos ang anak mo, sana hindi na umabot sa ganito. Hindi siya dapat nakikialam sa usapan na may usapan. Hindi na mahalaga yon. The point is, dahil sa mga narinig niya, nagtatanong na sa akin si Mark. Nakakahalata na siya na baka isa siyang ampon. Siguro oras na rin para malaman niya kung anong katotohanan. No. Never! Ayoko mag-ibang pagtingin sa akin ng anak ko. Ayoko mawalan siya ng respeto sa akin. You still have to deal with it, Vanessa. Someday, mahanap ko rin ang anak ko at hindi ko alam kung gagawin kay Mark.
maiba nga tayo. Bakit mo ba nagawa yun? May matatakbuhan ka naman ng problema. Isang tawag mo lang sa akin. Ewan ko ba, kuya? Nataranta ako. Nung sinabi sa akin ni Jepoy na ayaw niya ako makita, natakot ako. Para bang ayoko na mabuhay. Jessica, nandito lang ako. Hindi ba? Ako ang kuya mo. Best friend mo pa. Kahit pwede mo akong hinga ng sama ng loob. Makikinig naman ako eh. Alam ko naman yan, kuya eh. Sorry. Siyempre, patatawarin kita. Basta, papangako mo lang sa akin na hindi mo na ulit gagawin yon. Promise, kuya. Subuan mo na ako. Ayan. Makaalis ka. Bilib talaga ako sa'yo, Mark. Ang tapang mong takasan ng tatay mo. Wala ka na talagang kinakatakutan, ha? Talaga. Total, kung paano naman niya ako tratuhin eh. Ganun-ganunan lang. Gantihan lang yan, pare. Teka, Mark. Bakit ba lagi kayo nagkakainitan ng haircut mo? Kasi ganito yun eh. Kung tutusin, parang mas malapit pa siya doon sa anak ng kaibigan niya eh. Kala mo naman kung sino magaling yung Charles na yun. Chimay killer naman pare. Pumapatol sa mga chimay. Grabe. Sexy. Wala mo ba si Charles? O sige, di bali na lang mo naman kasi sa labas. Sige, wala. Ika. Bakit hindi mo kasama si Charles? Hindi siya umaalis nang hindi ka kasama? Ano po kasi tita, hindi ko kasi kami nagkaintindihan ni Charles eh. Sige po tita, susundan ko na siya kasama naman si Marga. Sige tita. Iho, sandali. Para yatang may napapansin ako sa anak ko. Para yatang iba ang kinikilos ng anak ko lately. Sagutin mo nga ako. Saan na naman naglalagalag ang anak ko? Ayaw mo kasi malungkot ka eh. Salamat. Hindi ako agad nakakaalis sa marami kasing customer eh. Okay lang yun. Gusto mo tulungan pa kita para mapadaliin. Tignan mo nga. Achay killer na yan. Ganun ba? Hindi talaga mapigilan. Ano yung magiging reaction mo? Hindi